Naman na. Ganun ko lang. Parang Roblox nga doon. Kapatay ba na siya mag-iwan? Kalala. Nag-release kayo ng story about banning Gorbox. Una, what is Gorbox? So Gorbox is a extremely violent, extremely visual na shooter game na nada-download nyo sa Android lang, and it's a web-based application, and we're investigating its links to that it's supposedly hosted by another game. So ito yung Gorbox, so ito yung mga kung saan yung mga bata naiinganyo because of the imagery pambata yun yung nakakaano sa kanya Tapos it's shooting game, tapos pag tinatamaan yung mga tao, very gory, hence the name Gorbox. What's the difference between Gorbox and Roblox? So, technically, magkaiba yung developers, magkaiba yung mga owners. Tapos, yung sa Roblox, may mga safety mechanism siya. Nung iniimbestigahan natin itong yung Gorbox, anyone can download, anyone can play. There's no age restriction. Tapos, medyo iba yung imagery, iba yung mga characters. Pero, pag nakikita mo siya, ganun pa rin, it appeals to children pa rin. Because parang mga Lego blocks pa rin yung mga, yung mga characters doon But, again, the difference is, mas visually violent siya. Sinong target audience ng Gorbox? Children, really, because of, nakikita natin because of how they created the game, yung mga parang pixelized pa siya, parang napaka-simple nung laro. Dahil naglalaro. Pero may ginawang study kasi sa Oxford Internet Institute, sa University of Oxford, na wala silang nakitang clear link between aggressive behavior sa mga teenager at sa amount of time at sa kung anong nilalaro nila online. So, walang connection yung violence sa nilalaro ng bata doon sa ina-apply niya in real life. That's a very Very telling yung yung study well, na yun. yes, but it's also very controversial because some people will say na wala, na brainwash na, parang ganun. Oh, pero walang study na nagpapatunay na yung kasi meron pa ibang mga factors kung bakit nila nagawa 'yon. Eto halimbawa, baka nabully yung mga bata. Mental health ng mga batang 'to, family environment, yung social influences. Ito ang pinaka-importante na nakikita ko ngayon, ng online community. Yan. Na sinasalihan ng mga batang 'to. Na eto na trace na nakikipag-chat sila kasama yung mga membro ng 764 group. Ano yung 764? Ito yung isang movement, online movement, kung saan nina-radicalize yung mga bata at tinuturuan kung ano ang dapat gawin.